mahirap talaga sa umpisa. Pero konting tiyaga lang, aayos at aayos din naman yan kung ginagawa mo yung tama. Pagdating naman sa national projects, ang isa sa gagawin namin ngayon, tutulong kami sa national, tutulong kami sa presidente na mag-imbestiga. Sa akin, ang pinakakailangan natin bilang isang bayan para matigil to lahat. Opinion ko lang to pero para sa akin, kailangan wag natin siyang tanggapin. As simple as that. Wag natin siyang tanggapin, maging kadiri siya sa mata ng tao. Hindi siya yung, hindi, gano'n naman talaga. Di ba, tanggap natin pag may darating na politiko, expected natin maganda yung sasakyan. Hindi ko sinasabing pag maganda yung sasakyan, automatic. Hindi naman ganun yun, di ba? Hindi naman automatic corrupt yan. Pero bakit may ganun tayong expectation? Bakit sinasabi nga, di ba, pag gantong sasakyan, sa politiko yan. Or parang expected natin na sobrang yaman ng lahat ng politiko. We have accepted it. Again, kung mayaman naman siya sa ibang negosyante siya, hindi masama yun. Pero ang masama kung saan nanggagaling. So, kailangan hindi natin siya tanggapin. Ngayon naman, on a more practical level, ano yung steps na kailangan natin gawin para hindi na siya maging katanggap-tanggap? Isa na dyan, yung sabi ko nga paulit-ulit, kailangan may managot. So kami, sa Pasig, ang gagawin namin, tutulungan namin ng national, tutulungan namin ng presidente sa fact-finding, may isa lang kaming request. Bigyan kami ng kopya ng program of works, ng bill of quantities, and other relevant documents so we can inspect properly. So, ibig sabihin, dapat sa ngayon ba di kayo nakakakuha ng ganun? Wala kaming copies. Pero hindi ba dapat ang local may access sa ganun? Any project na gawin ng DPWH sa kanila? I would argue, yes. Dapat sana meron. But in practice, hindi nagko-coordinate sa amin yan. Pasensya na sa mga taga-DPWH, pero totoo naman. Ganun din ang reklamo ng ibang mga governors, mga na nagugulat na lang sila, may project palang ganito. Totoo yan. Totoo yan. Hindi yan naguhugas kamay lang yung governors or mayors. Hindi. Totoo yan. Madalas, nagugulat na lang kami na, may project pala dito, DP. Which is, ako, mayor, meron din akong iniisip na suggestion din for lahat ng mga contractors, for example, ng mga malalaking projects ng DPWH. Parang at the very least, yung transparency, kung magkaroon man sila ng mga Facebook page, kung saan lahat ng mga proyekto nila, doon sila mag-update, ito yung mga ginagawa namin, ito yung nasa ganitong stage na kami, nasa halfway na kami, ito yung maganda nga siguro, yung may-ari din, and yung mga financials, kasi wala ka naman dapat itatago kung proyekto ng, di ba, kung proyekto ng gobyerno, kung proyekto para sa taong bayan, hindi mo dapat tinatago yung mga ginagawa. At the very least, baka executive order lang, pwede nang iano ng Pangulo yun. Lahat ng mga contractor, i-post nyo sa Facebook lahat ng ginagawa nyo. Diba? Agree ako dun. At gaya nga ng sabi mo, kung wala ka namang tinatago, kung maayos naman yung proseso mo, edi kumbaga, kung ayaw mong maging transparent, huwag kang mag-ano sa gobyerno. Nakabuklat, walang problema, di ba? Yun yung sinusubukan din namin gawin. Pero yun nga, request namin sa DPWH, siguro through an FOI request. Pero hingi kami tulong talaga sa presidente, sa secretaries. Kasi ngayon, may nakita kami actually kahapon lang. Ano bang date ngayon? Kasi August 23 ngayon. So, kahapon, August 22, Friday, bago ako umalis ng opisina, may pinakita sa akin yung isang staff ko na tiningnan niya yung sumbong sa Pangulo website. So, meron daw dun mga Pasig projects or projects within Pasig. Yung iba, sa totoo, never ko pa narinig O baka yung iba tapos na, o yung iba baka hindi pa napapagawa. So, sabi ko, paano natin i-inspect? Kasi nakikita ko lang, project title, location, barangay lang nakalagay minsan, and project cost. Na-map out naman namin siya. Pero ano gagawin ko sa project cost and project title? Kunyari, slope protection in ganyan. Worth
example lang 50 million. Pupunta ako doon. 50 million ba yan? Hindi man pwedeng ganun eh. Hindi pwedeng hula-hula lang tayo. Estimate lang ng ito siguro. Kailangan So, kailangan ko yung program of work para malaman kung ano yung scope of the project. Kung sinunod ba talaga lahat Kailangan ng ko yung nakalagay bill of quantities para alam ko yung detalye niya. Alam ko kung may bakal ba dapat yan? Gaano kahaba yung mga ano niyan? Ano yung dimensions? Gaano karaming semento, konkreto, lahat ng ano ba yung details niyan? Kasi baka naman sabihin ko, walang bakal. Wala pala talagang bakal. Diba? Hindi pwede mag-imbento. Kailangan, ano natin, ipagbangga natin. Ano yung nandito, magkano yan, nandyan ba talaga? At this moment, as we speak, wala akong capability to do that. Hanggat di nyo nakukuha yung ano. So, nagsulat na kayo sa DPWH? Or wala pa kaming formal letter. Kasi kahapon ko lang nakita yung listahan eh. So, susulat pa lang kayo? So, by Monday or Tuesday, magpapadala na kami ng FOI request. Yun talaga eh. Kasi tulong naman. Kung wala naman silang tinatago, ituring nilang tulong ito mula sa amin. Kasi gusto naman talaga namin tumulong. Hindi kami maghahanap ng mali. Diba? Hindi kami maghahanap ng mali. Pero, titingnan namin kung ano yung nandun. Kung nagkataon na may mali, hindi may mali. Wala tayong pagtatakpan. Pero yun nga, ang talagang number one, ang plan of action namin, number one is really to secure these documents, to get a copy of these documents. Matanong ko, Mayor, paano sa tingin nyo, personal nyo lang din, pagdating sa flood control, sino ba dapat who is taking the lead pagdating sa mga flood control projects? Yung iba sinasabi city level, yung iba regional or MMDA, or what do you think is the best way talaga? Kahit sa Metro Manila lang siguro and sa Pasig. National and regional master plans dapat meron talaga. I've heard from some meron daw in the works, pero as of now wala man akong nakita. Kung wala kami nakita, might as well not exist. Kasi dapat yun, dapat pati mga local projects aligned. Kasi mamaya may gagawin kami, yun pala may national project din doon, di namin alam. Sayang naman pera ng taong bayan, uulitin mo yung project on the same, i-demolish mo or dodoble yung gawa. Diba? So dapat talaga may Right now, dahil nga yun yung isa sa nakita namin na problema, at least on a city level, we're around 60+% or maybe 70% complete dun sa city level drainage and flood control master plan or flood control and drainage master plan. So pag natapos yun, papakita namin siya. May consultation din naman kami with DPWH, at least the district level. Pag natapos yun, siguro by early next year, tapos na siya. Talagang nagsusukat kami. Nagkukonsulta sa community, nagsusukat kami ng elevation. Kasi dati, ang nangyari, maraming project. Yun nga, minsan, pinagawa mo yung dito. Yung sa susunod na kalsada, magbaba. Dahil dun sa, di ba? Kasi tinaasan mo yung dito, yung katabing kalsada, yung katabing hoa. Yun naman yung So, nagdodoble yung trabaho. So, based on our master plan, and some Metro Manila cities actually have their own master plans. Di ko ba nakita, pero sabi nila, meron daw, which is good. So, pag natapos namin yun, sasabihin namin sa DPWH, kung may pondo kayo, kung may gagawin kayo, pili kayo sa master plan namin.